Ano nga ba ang mga reason bakit pinag-aaralan natin ang patungkol sa Diyos? Last week, nasabi natin na mas makikilala natin siya, mas masasamba natin siya, mas mapagtitiwalaan natin siya, syempre, pagkilala natin kung sino ang Diyos na sinasamba natin. At syempre, foundations ng pananampalataya yan. Paano natin na ipapagtanggol yung ating pinaniniwalaan kung hindi natin kilala mismo ang Diyos na ating sinasamba. Last time, pag-usapan natin na ang Diyos ay yung siya ay creator, siya ay one, pero in three person. Ngayon, pag-uusapan naman natin, ano yung nature? Pag sinabing nature, yung katangian niya at yung karakter niya, yung kanyang, kumbaga, pag sinabi natin character, yung kanyang pag-uugali, no? Alam niyo, pag naintindihan natin to, mas lalo tayong magtitiwala sa Kanya bilang ating Diyos. Okay, so paliwanag muna natin, ano ba ibig sabihin ng nature of God? Okay? So ito ang definition natin yan. When we say nature of God, basically it refers to His essential being, His fundamental essence, and this encompasses His divine attributes that define Him as God. Meaning to say, tumutukoy, pag sinabing nature of God, tumutukoy ito doon sa mga napakahalagang katangian ng Diyos. At dito, pinapakita sa atin, kaya tinatawag na iisa lang ang Diyos kasi siya lang talaga may katangian na ito at hindi ito pwedeng ibigay o angkinin ng sino paman. Nakuha nyo? Sabi nga dito, these attributes are often referred as the divine perfections. Meaning to say, siya lang talaga ang pwedeng umangkin ng mga katangian ito. Hindi ito pwedeng i-attribute o ibigay sa ibang persona, tao, bagay man, o sino pa man, no? Hindi ito pwedeng ibigay sa kanila. Talagang ito ay para sa Diyos lang. And that is the nature of God. Meaning to say, kapag ang mga katangian ito ay nasa isang persona o nasa isang tao, baka Diyos na rin siya. Kaya hindi talaga ito pwedeng ibigay kasi nga hindi, iisa lang ang Diyos, siya lang talaga ang meron nito. At ano-ano ang mga katangian iyon? Ano yung nature of God na siya lang talaga ang meron nito? Okay? Isa-isahin natin. Ready? Number 1, God is eternal. God is eternal. Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay nandoon na at laging nandiyan at pangwalang hanggan. Meaning to say, wala siyang pinanggalingan, walang gumawa sa kanya, wala siyang pinagmulan, siya ay Diyos na from eternity. God has always been existing. He existed, He is existing, and will always exist. Nakanyo? Kaya nga siya Diyos kasi eternal siya. Walang siyang pinanggalingan. Saan natin mababasa yan sa Bible? Psalms chapter 90, verse 2. Ang sabi dyan, from everlasting to everlasting, you are God. So ang sabi ng Bible, ang Diyos daw ay galing sa everlasting, sa pangwalang hanggan. At pangwalang hanggan siya. So he's from everlasting to everlasting. That means to say, that is actually short to say na wala siyang pinanggalingan. At kailanman hindi siya mawawala. Kasi He is an eternal God. Nakuha niyo po? He is an eternal God. Okay. Deuteronomy 33 verse 27. Ang sabi dyan, the eternal God is your refuge. So binanggit word for word that God is eternal. So ang Diyos na pangwalang hanggan, siya daw ang ating magiging tanggulan. He is our refuge. And His everlasting arms, ang sabi dyan, are under you. He drives out the enemy before you, and He cries out, destroy them.
he was speaking, he was talking with the Israelites. And basically, God is telling the Israelites, I am going to take care of you. I'm going to fight for you. I'm going to drive out your enemy. And he said that I am the God eternal. So, God eternal, our God is eternal. He is going to be our refuge. Actually, Moses was telling them, you know what? Ang magtatanggol sa inyo ay ang Diyos na walang hanggan, walang pinagmulan, at walang katapusan. So, God is eternal. Alam nyo, walang anuman na nalalaman ko na walang pinanggalingan. Diyos lang talaga. Halimbawa, lahat ng nakikita natin, kahit ang mga inventor, nakaka-invento sila ng mga bagong bagay, pero yung mga nai-invento nila, galing yun doon sa mga ginawa ng Diyos. Meaning to say, may pinanggalingan, may origin, may pinagmulan. Pero ang Diyos wala siyang origin. Nakuha nyo? At si God ang origin o pinagmulan ng lahat ng bagay. He is an eternal God. 1 Timothy chapter 1 verse 17, ito maliwanag din. Sabi, now unto the King eternal. So God is eternal, immortal, invisible, and the only wise God. He is the only wise God. Sabi ni Paul, be honor and glory forever and ever. Karapat-dapat lang purihin ang ating Diyos kasi He is an eternal being. He is an eternal God. Pangalawa, nakatangian ng Diyos na siya lang ang meron bukod sa pagiging eternal. He is omnipotent. This is a big word. No? This is a theological word. Ano ibig sabihin ng omnipotent? From the word omni, meaning to say all, at potent, power. So, all powerful. Meaning to say, God has always existed and will always exist. Also, He is all-powerful. Yan, no? He is all-powerful. May typo error dyan. God is always powerful, has always existed, and will always exist. Pero He is also powerful. Saan natin makikita yan? Jeremiah 32:27. Is anything too hard for the Lord? Nakuha nyo? Parang hypothetical question yan. Meron bang mahirap sa Diyos? Which is directly saying, walang mahirap sa Diyos. Psalms 115 verse 3 NLT version, sabi, our God is in the heavens. Sabi diyan, and He does as He wishes. Ano daw ang ginagawa ng Diyos? Kung anong maisip niya, walang makakapigil sa Kanya at kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. At kaya niyang i-deliver o ibigay ang kanyang mga ipinangako because He is a God all-powerful, omnipotent, meaning to say all-powerful. He can do all things. Genesis 18 verse 14, sabi rito, is anything too hard for the Lord? I will return about this next time. I will return about this time next year, and Sarah will have a son. This is actually was the time. Ano nangyari dito? Na nangako kasi si Yahweh kay Abraham na mga anak si Sarah. Natawa si Sarah, di ba? Tapos tinanong ni Lord, bakit natatawa si Sarah? Tapos sinabi niya, is there anything too hard for me, for the Lord? Sabi niya, next year babalik ako at pagbalik ko sigurado si Sarah may anak na siya. Sabi niya, magkakaroon siya anak, buntis na, nanganak na siya actually, no? So, this is short of saying, God can do all things. The impossible things that we think we cannot do, God is able to do. So, kung may mga bagay tayong hindi natin kayang gawin, imposible para sa atin, sa Diyos, simple lang yun. Posible sa Kanya. So, pangatlo, God is omniscient. Omniscient. Hindi lang siya all-powerful, He is also all-knowing. Omniscient. Meaning to say, He knows everything. All-knowing, all-powerful, eternal God. Saan natin makikita yan? 1 Chronicle 28 verse 9, sabi doon, the Lord searches all hearts and understands all thoughts and all intents. Ano sabi diyan? Ang Panginoon daw, nababasa niya kung anong mga nasa puso't isip ng tao. Naiintindihan niya yun at alam niya
kung anong ating mga intensyon. Kahit di tayo nagsasalita, alam niya. Bakit? Kasi alam niya lahat ng bagay. So alam niya kung anong nakaraan mo, alam niya kung anong ginagawa mo ngayon, at alam niya kung anong patutunguhan mo in the future. Wala tayong may itatago sa Panginoon. Kaya it is futile. Parang ang tawag nito, walang kwenta na isipin natin na hindi nalalaman ng Diyos kung anong ginagawa natin. He knows everything. Ano pa? 1 John chapter 3 verse 20. Sabi dito, even if we feel guilty, God is greater than our feelings. Bakit daw? Because He knows everything. So anong ibig sabihin ng everything dyan? Lahat ng bagay. Mula sa kaliit-liitang mikrobyo hanggang sa pinakamalaking planeta o galaxy, whatever it is, o maging ang buong universe ay alam niya. In fact, sabi sa Bible, He knows all stars, no? Alam niya ang bilang, tapos He calls it by name. Ang bawat star, isipin niyo po, yung nasa picture na yan, yung taong nakatingala, daming stars sa langit. Alam ng Panginoon at alam niya ang bawat pangalan niya. Sabi sa Bible, He calls it by name. So God is all-knowing. Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God. Sabi, walang matatago sa Kanya. Everything is naked, parang hubad sa Kanya, and exposed before His eyes. He is what? He is the one whom we are accountable. Ano sabi diyan? Dahil nalalaman niya ang lahat ng bagay, nakikita niya ang lahat ng bagay, mananagot tayo sa Kanya pagdating ng panahon. Nakuha niyo? So God is an all-knowing God. Ano yung una? Eternal. Pangalawa, omnipotent, all-powerful. Pangatlo, omniscient. Ano pa? Proverbs 15 verse 3, the Lord is watching everywhere, keeping His eye on both the evil and the good. Ang Panginoon nakatingin daw sa lahat ng tao, lahat ng tako. At tinitingnan niya kung sinong mabuti at masama. And He's going to reward those who obey Him, but He's also going to eventually make accountable those people who are doing evil. Apat, He is an omnipresent God. Siya lang ang Diyos na nasa lahat ng dako. Meaning to say, God is everywhere. Okay? Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. Nandun siya. Nakuha nyo? 1 Chronicles 28 verse 9, the Lord searches all hearts and understands all thoughts and all intent. Ano pa? Psalms 139 verse 7 hanggang 10, sabi ni David, I can never escape from your spirit. Sabi, hindi ako makatakas sa spirito mo. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go up to the grave, you are there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest ocean, even there, your hand will guide me and your strength will, ano sabi dyan? Okay, hide natin ito. Support me. That is simply saying, Lord, kahit saan ako magpunta, nandun ka eh. Hindi ako makatatakas sa paningin mo. Piruin mo ang Diyos eternal, walang pinagmulan, He is from eternity to eternity. He is all-powerful, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Wala siyang bagay na hindi kayang gawin. Alam niya lahat ng bagay. At nasa lahat siya ng dako. Alam niyo, kapag sinabing nasa lahat ng dako, ang ibig sabihin niyan, He can travel. He can travel everywhere. At wala siyang timeline. He can go to the past. He can go to the present. Sa atin, tayo lang naman ang may concept ng present eh. At He can go to the future. Sa Panginoon, lahat yun? Bare naked. Meaning to say, alam niya. At nandun siya sa lahat ng dako. Nandun siya sa panahon ng ating kasiyahan. At lalong nandun siya sa panahon na nandun siya sa ating kalungkutan. Nakuha niya?
Now, Jeremiah 23 to 24, sabi ni God, "Am I a God who is only close at hand, says the Lord? No, I am far away at the same time. Can anyone hide from me in a secret place? Am I not everywhere in all the heavens and earth, says the Lord?" Kasi sabi ng Panginoon, meron ba makakatago sa akin? Hindi. Sabi niya, ako lang ba ang Diyos na nasa malapit? Hindi, kahit sa malayo. In fact, sabi niya, ako ang Diyos na nasa lahat ng dako. Nandun ako sa langit, sa lupa, sa lahat ng dako. Kaya niyang abutin lahat ng tao kasi nandun siya. He is God omnipresent. Isipin niyo, meron pa bang iba na kilala kayo, alam kayo na may gantong nature? Pinagsama-sama lahat. Kahit yung mga superheroes na alam natin na katang-isip lang ng tao, walang gantong klaseng kapangyarihan. It is only God. And these attributes, listen, these attributes is solely for God. Siya lang, isa-isa lang. Siya lang talaga ang Diyos na may gantong katangian. Wala nang iba. Kaya nga, iisa lang siya. Nakuha niyo? Now, yan. Binasa na natin yun. Number 5, God is Spirit. And everywhere at once. He is present everywhere and at once. And He is a spiritual being. He is a spiritual being. God is Spirit, John 4:24. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Corinthians chapter 3 verse 17. For the Lord is the Spirit. And wherever the Spirit of the Lord is, ano doon nangyari? Whenever the Spirit of the Lord is, meaning to say, wherever the Spirit of the Lord is invited, allowed, sabi doon, there is really freedom. You know what? When we accepted Jesus Christ, we did not only accept salvation, but we received the Spirit of Christ, the Spirit of God, the Holy Spirit Himself. And you know what? Because of that, we can claim freedom. May freedom tayo. Number 6, God is immaterial. Nakuha nyo? Psalms chapter 90 verse 2, sabi, you have neither beginning nor end. Ano ibig sabihin yan? Wala sa kanyang gumawa. Hindi siya mako-contain sa isang lugar. Immaterial nga siya eh. You have neither beginning nor end. Psalms chapter 90 verse 2. Okay. Nakuha nyo? Colossians chapter 1 verse 15, sabi rito, the Son is the image of the invincible God, the firstborn over all creation. John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son who is Himself God and is closest relationship with the Father has made Him. You know what? All of the nature and image of God was actually given to Christ Jesus. That's why we can know God because of Jesus. Number 7, God is immutable. Ano ibig sabihin ng immutable? Sorry may ano rito, may error, no? Ang ibig sabihin ng immutable is God is unchanging. Papalitan ko na lang po yan pag binigay namin yung material sa inyo. Pag sinabing immutable, God cannot change. He is the same yesterday, today, and forever. Meaning to say, hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay perfect. Hindi na siya nag-i-improve kasi perfect na nga eh. How can you improve somebody that's perfect? At hindi rin siya nagdi-diminish. Hindi nababawasan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan kahit ginagamit niya, di ba? Sa Bible pa ulit-ulit na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagdi-diminish ang kanyang lakas, hindi siya nanghihina. At kapag sinabi niya, gagawin niya kasi hindi nagbabago. Hindi katulad ng tao, pag may sinabi tayo ngayon, pinangarap
pangako natin ngayon, magkaminsan bukas o sa makalawa, sa mga susunod na araw, iba na, di ba? Ang Diyos hindi, immutable siya. Kaya kapag sinabi niya, mapaninindigan niya dahil siya ay hindi nagbabago. Malakay chapter 3 verse 6, For I the Lord do not change. Yan, yung salitang do not change. Sabi, ako ang Panginoong Diyos, hindi ako nagbabago. Therefore you, O sons of Jacob, are not consumed. Sabi niya, hindi kayo mawawalan ng pag-asa. Hindi kayo mawawasak. Bakit? Kasi hindi ako nagbabago. James chapter 1 verse 17, sabi rito, Every good endowment and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, which whom there is no variation of or shadow due to change. Ano sabi dyan? Ang Diyos daw natin ay, ang Diyos nagbibigay ng lahat ng perfect gift. Every perfect gift is coming from above. And that is coming from our Father. Ano daw ang description ng Father? No variation, hindi nagbabago. At hindi rin sabi rito, no shadow sa ibang translation, shifting shadow, wala siyang ganun. He is not changing. He is an immutable God. Psalms 102 verse 25 to 27, Of old you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Sabi, they will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. You will change them like robe, and they will pass. They will pass away, but you are the same. Si God daw ay the same, and your years have no end. Hindi siya magbabago at kailanman hindi siya matatapos. Walang katapusan. He is from eternity to eternity, and He doesn't change. Nakuha niyo, kung ano siya noon, anong katangian niya noon, ganun pa rin ngayon. Hindi nagbabago. Constant, immutable God. Nakuha niyo? So, those are the characteristics of God or the nature of God. So, ano yung nature ni God? Ayan, napag-usapan natin, He is an eternal God. Ano ibig sabihin ng eternal God? Wala siyang pinagmulan. Walang may gumawa sa Kanya. He has been there from eternity past, and He will be there in the eternity future. Nakuha niyo? He is what? Omnipotent. Ano ibig sabihin niyan? All-powerful. Walang bagay na hindi niya kayang gawin according to His nature. Pangatlo, He is omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Hindi pa tayo pinapanganak, alam na ng Panginoon. Nakuha niyo? Alam niya kung ang isang tao magre-respond o hindi. Alam niya kung anong mangyayari sa ating kinabukasan. Alam niya lahat. Alam niya ang pinagdadaanan natin. At alam niya rin kung paano solusyonan. He is omnipresent. Nasa lahat siya ng dako. Kahit saan ka magpunta, hindi ka makakatakas sa Panginoon. He is a spirit being, spiritual being. He is immaterial. Hindi siya gawa sa ano pa mang material. Nakuha niya? And immutable. Meaning to say, hindi siya nagbabago. So those are the nature of God. Okay? Mamaya po pag-uusapan natin yung character. Pero so far, ano po yung mga nagustuhan nyo? Of course, sa akin lahat nagustuhan ko yan. Pero ano isa sa mga nag-impact sa inyo na character ni God? Doon sa mga character niya, ano isa sa mga realization nyo patungkol sa Panginoon? Okay, for now, gagawin po natin ay sasagutin po natin yung first two questions. So, i-break out po tayo. Then, siguro 15 to 20 minutes balik po tayo. Tatalakayin naman po natin mamaya yung character. Ano po? Character ni Lord. Pag-uusapan natin ngayon yung character of God. Pag naintindihan natin yung nature of God, tapos yung kanyang character, mas lalo natin siyang pagtitiwalaan eh. So ano bang ibig sabihin ng character of God? So it refers to His moral and ethical qualities, yung moralidad at yung yung kabutihan ng Diyos, no? It is how He expresses His divine nature in His dealing with creation. So yung kanyang divine nature, yung kanyang pagiging makapangyarihan, alam ang lahat ng bagay,
pagiging eternal, immutable, lahat ng yon, ine-express niya yon sa pamamagitan ng ganitong klaseng pag-uugali, yung mga babanggitin natin. Nakuha nyo? At ang mga katangian na ito yung mga katangian na masasabi mong tama lang na nagtiwala tayo sa Diyos kasi ito nga ang ating Diyos. Nakuha nyo? So, ano-ano yung mga key aspects na yon, yung mga katangian o pag-uugali ng Diyos na napaka-natural galing sa Kanya talaga. So, ito yung mga yon. Number 1, ang Diyos ay pag-ibig. So, God is love. What does that mean? It means He loves His creation, especially humanity. So, ang Diyos ay pag-ibig. At yung ginawa niya, basically, ginawa niya yun ng may pag-ibig. At lahat ng kilos niya, galaw niya, laging may pag-ibig. Maging ang mga tao, actually, especially tayong mga tao, He wants to express His love to us. Nakasulat ba yan sa Bible? 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Meaning to say, yung pinaka-characteristic niya, nag-uugat sa Kanya, ang pag-ibig. Walang anumang bagay na ginagawa siya na walang pag-ibig. Laging nandoon yun. Hindi nababawasan ang Kanyang pag-ibig, hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig. Nakuha niyo? At yung pag-ibig niya ay kaya niyang patunayan. Kaya niyang gawin ang mga bagay para ipakita na may pag-ibig siya, may pagmamahal sa atin. Pangalawa, ang Diyos ay just o meron siyang justice. So, God is love, but not only that, God is just o justice. Anong ibig sabihin niyan? Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatarungan. He upholds righteousness and fairness. Meaning to say, lahat ng kanyang ginagawa, laging fair siya. Fair. Hindi siya nanlalamang, hindi siya nandadaya, hindi siya nangloloko, matuwid siya, at kung anong sinabi niya, yun ang gagawin niya. He is fair. He is just. Kung anong karapat-dapat sa'yo, yun ang matatanggap niyo. At hindi niya babaliin kung ang ano pa man para ipadama niya ang pag-ibig niya. So, ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi lang siya pag-ibig. Siya rin ay matuwid at patas. Ibig sabihin, kung anong tama, kung anong dapat, yun ang mangyayari. Saan nakasulat yan? Psalms 145 verse 17. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Meaning to say, pag nagdesisyon siya, matuwid yan, patas yan, tama yan. Walang panlalamang, walang panluloko, walang pandadaya. Just yan. Nakanya? Isipin nyo, may problema tayo dyan eh. Kasi, parang may dilema, di ba? Mahal tayo ng Diyos. Meaning to say, ayaw niya tayong mapahamak. Di ba? Kasi mahal tayo eh. Kaya lang, ang problema ito. Siya ay matuwid. Ibig sabihin ng matuwid, yung kasalanan, kailangan niyang parusahan kasi matuwid siya eh. Hindi pwede mong sabihin sa isang justice, yung hukom na matuwid, pwede po ba yung kasalanan ko, ipagbigyan niyo lang ako kasi mabait naman kayo eh. Kapag pinagbigyan ka ng isang hukom, halimbawa nagkasala ka, ang kaso mo ay pagnanakaw, tapos pinakawalan ka niya, hindi na siya magiging just, hindi na siya magiging matuwid. Ibig sabihin, yung kasalanan, kailangan parusahan yan para maging matuwid siya. Para maging tapat na hukom. Nakuha nyo? Isipin nyo, mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayo mapahamak, kaya lang may kasalanan tayo. At yung kasalanan natin, kailangan parusahan. Nakuha nyo? Ang may dilema. Mahal niya tayo, ayaw niya mapahamak, pero kailangan parusahan yung kasalanan natin. Alam niyo kung paano minute ng Diyos yun? Na hindi niya binabali ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagiging matuwid na hukom? Nung binigay niyang anak na si Jesus. Kasi sa pamamagitan ni Jesus, pinadama niya ang pag-ibig sa atin. Pero sa pamamagitan din ni Jesus, yung kanyang pagiging matuwid ay hindi niya rin binali. Kasi kailangan niyang parusahan ng kasalanan eh. So sinong pinarusahan niya? Yung kasalanan na inilagay sa katawan ni Jesus Christ. Kasi inako ni Jesus Christ eh.
So si Jesus Christ tuloy ang pinarusahan. Meaning, meron pa ring nagbayad ng kasalanan natin. And that is Jesus. And that is because God is just. Pangatlo, God is merciful God. Mercy, isa sa katangian niya. Ang ibig sabihin niyan, siya ay mahabagin, maawain, at mapagpatawad. The Lord is slow to anger and abundant in mercy. Psalms 145 verse 8. Pang-apat, ang Diyos ay banal. God is holy. Ang ibig sabihin ng holy, malinis at walang kahit kaunting bahid ng kasalanan. He is pure and perfect. Siya ay banal. Kahit kailan, walang pumasok sa kanyang kaisipan na kasalanan, mali o karumihan. Nakuha nyo? Ang sabi sa Revelations 4:8, yung mga seraphim, ang sabi dito, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Pansinin nyo, 3 beses binanggit yung salitang holy. Sa ano po kasi, sa Hebrew word, ano po, wala silang katulad sa atin na meron tayong superlative. Yung tayo, di ba, maganda, mas maganda, pinakamaganda. Sa kanila, para i-express ang isang bagay in a superlative form, kailangan ulit-ulitin yung salita. Hindi lang salitang holy, kundi holy, holy, holy. Meaning to say, is the holiest of all holy. He is the purest of all pure. And He is the whitest of all white. Naka nyo? So God is a holy God. And you know what? Because He is holy, He cannot afford to be with somebody who is holy. He cannot defile Himself to be with someone who is unholy. Kapag marumi, hindi talaga makakatagal sa Kanya. Hindi pwede siyang makisama sa mga makasalanan. Now, ang Diyos ay mabuti. He is good. God is good. Meaning to say, He is the ultimate source of goodness. At kapag gumagawa siya, kapag nag-iisip siya, kapag nagsasalita siya, kapag may sinabi siya, ang lahat ng yun ay nagmumula sa kanyang goodness. Kapag may ginawa siya, o hindi siya ginawa. Isipin nyo kapag may ginawa siya, ginagawa niya yun out of kabutihan. At kapag meron siyang hindi ginawa sa atin, ginagawa niya pa rin yun out of sa kanyang kabutihan dahil mabuti ang Diyos. Nakuha nyo? So, laging mabuti ang Diyos. Sabi sa Bible, the Lord is good to all and His tender mercies are over all His works. Psalms 145 verse 9. At alam nyo, ito pang isang magandang bagay sa Diyos. Kasi sa atin, marami tayong mga karanasang masasama, di ba? Pero alam nyo ba ang Diyos, dahil siya ay mabuti, kahit yung mga karanasan nating masasama, kaya niyang baliktarin, kaya niyang gawing ang kalalabasan ay mabuti pa rin, sa ikabubuti pa rin natin. Because God is good. Number 6, God is faithful. Ano ibig sabihin niyan? Siya ay tapat. And He keeps His promises. Kapag may sinabi siya, gagawin niya. Tutuparin niya. Naka nyo, pag may pinangako siya, yung pangakong yun, kung anong sinabi niya, gagawin niya. At mapapanaligan siya. Kasi hindi siya nagbabago di ba? So He is faithful, meaning to say, pag may sinabi siya, He mean what He says. And whenever He says it, He will mean it. Kapag may sinabi siya, gagawin niya. At kung anong sinasabi niya, yun talagang nagbubukal sa kanyang puso. Sabi sa Psalms 145 verse 13, the Lord is faithful to all His promises. Kahit tinalikuran ka ng maraming tao, ang Diyos hindi ka tatalikuran. May mga panahon na hindi tayo faithful, ang Diyos faithful pa rin. Nakasulat yan sa Bible. Even though we are unfaithful, God still will be faithful. When He says, He does it. He will do it. So, yan yung pang-anim. God is faithful. Isipin niyo po, Isipin niyo po. I-review natin. Ano yung nature ni God? Eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent, spirit, immaterial, and immutable. Isipin nyo, ang isang Diyos na napakatayog, napakamakapangyarihan,
nasa lahat ng bagay, hindi nagbabago, at banal na Diyos. Kung yan ang makakaharap natin, tayo isang makasalanan, pabago-bago ang isip, hindi tumutupad sa mga pangako natin, failure talaga tayo. Tayo as a sinful, fallen human being. Kung gantong klaseng Diyos ang makakaharap natin, anong mararamdaman nyo? Alam nyo kung anong mararamdaman ko? Matatakot ako. Nakakatakot harapin ang isang napakabanal na Diyos, napakamakapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, nakakatakot humarap sa Kanya. Dahil siyang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. Pero salamat sapagkat lahat ng katangian ng Diyos nang yan ay merong magandang pag-uugali ang Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig, meaning to say sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang lahat ng nalalaman, kahit nasaan siya, yung Kanyang pag-ibig ang Kanyang ginagawa. Pag may ginagawa siya, ginagawa niya ito out of love. Kapag may sinasabi siya, ginagawa niya ito out of love. Kapag ano man ang pinaranas sa iyo, ginagawa niya ito out of love. At hindi nagbabago yung love niya. Hindi nagdi-diminish. Nakuha niyo? You cannot do anything to add up to His love. You cannot also do anything to diminish His love. Nakuha niyo? Aside from that, ang Diyos ay justice. Makatarungan. Meaning to say, dito sa lupang ito, siguro may mga karanasan tayo na tayo ay namaltrato tapos hindi natin nakuha yung katarungan. Alam niyo ang Diyos, dahil siya ay makatarungan, gagawa siya ng paraan para eventually maranasan natin yung katarungan. O kung tayo siguro may mga ginagawa tayong kalokohan, kasalanan, at akala natin ay makakalagpas tayo doon. No. Because God is just, I tell you, makakaranas tayo ng justice. Kaya nga nakakatakot kapag yung justice ni God ang pinag-usapan. Kasi sa totoo lang, kung titingnan ko sarili ko sa lahat ng kasalanan at kalokohan na ginawa ko, wala, impyerno talaga ako, kaparusahan, dapat lang talaga akong parusahan ng Diyos. Pero ang nakakatuwa nito yung pangatlo, mercy. Ang Diyos ay mahabagin. Sa kanyang pag-ibig, kinahabagan niya ako. Nakuha niyo? At hindi lang yan, holy din ang Diyos. Biruin mo, ang Diyos ay banal at dahil hindi ako banal, hindi ako kayang lumapit sa Kanya. Pero dahil sa Kanyang pag-ibig at kahabagan, pinapaging banal niya tayo. Nakuha niyo? At yung ginagawa niyang yun because of His goodness and He is faithful to His promise. Alam niyo ito, kapag ang Diyos may sinabi, tandaan niyo mabuti yun. Hindi lang tandaan, i-memorize, i-recite, i-meditate, at i-practice. Meaning to say, paniwalaan, gawin ko anong, kasi pag sinabi niya He's faithful, He's going to what? Do it. Paano, Pastor, kung ang tagal na? You know what? Ang Panginoon wala sa kanyang delay. He is always in perfect timing. Meaning to say, kung hindi mo pa nakukuha ngayon, the Lord knows why. Kanina, binanggit ko sa inyo, kung ano yung mga binibigay niya yon out of love. At kung ano yung mga hindi niya pa ibinibigay sa atin ngayon, ginagawa niya yon out of love. So meron siyang mas mataas na layunin at dahilan kung bakit di natin nararanasan yon. So you have to believe that God is all of this. He is love, He is justice, He is mercy, He is holy, He is good, He is faithful, and He can do everything. He knows everything. Nakuha niyo? He is at all things. He is present at all times. He is an eternal God. And He is unchanging. And you know what? Because of that, we can have confidence that our God indeed is the true God. Nakanya po. So in the essence, if we're going to conclude, the nature of God is what He is, while His character is how He acts. His nature is the foundation of His character, and His character is the manifestation of His nature. Hindi pwedeng paghiwalayin ang kanyang nature at ang kanyang character. When we understand what the nature and character of God, you know what? We are going to
trust Him more, love Him more, and worship and have that holy respect. We call it reverence. Nakuha nyo? Because God is a God who has that incredible nature. At ang Diyos lang merong ganyan. So, yung pangalawang discussion questions natin, we'll have 2 more questions. Paano hinuhubog ng pag-ibig, katarungan at awa ng Diyos ang inyong pagtugon sa pangailangan ng ibang tao, lalo na sa mahihirap na sitwasyon. At saka, anong epekto ng iyong pananampalataya ngayon na naunawaan mo ng Diyos ay banal pala, mabuti, laging tapat, kahit sa harap ng mga pagsubok.